Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho ang katabi natin ng good morning. Subukan nyo nga pong sabihin sa katabi ninyo, welcome ka sa buhay ko. Parang ayaw sabihin nung isa, nakita ko. Welcome ka sa buhay ko. Ano ho ang pakiramdam kapag hindi lang sinasabi, pinaparamdam sa'yo. At pag sinabi natin welcome ay pagtanggap. No? At tayong mga Pilipino, kahit na gaano pa kahirap ang buhay, gagawa tayo ng paraan kapag may dumarating sa buhay natin. No? Napapansin niyo po yun? Kahit nahirap ang buhay, naalala ko nga no? Kapag may bisitang darating, ilalabas mo talaga ang pinakamaganda sa bahay ninyo. Ikabit mo yung kurtina, darating ang mga tiya mo. Ilabas mo yung mga kubyertos na maganda, yung baso, yung plato. Di ba ginagawa niyo yan? Pero pag kayo-kayo, share-share lang. Huwag mo na yan, mahugasin pa yan Magdadagdag ka pa, ang hirap-hirap laban ng kurtina, magkukurtina ka pa. Pero kapag may darating na bisita, talagang lahat ng maganda ay ilalagay mo. Ililinis mo ang bahay. Pero yung iba, ibang klase maglinis ng bahay. Yung iba, itinatago lang, hindi naman itinatapon. Lagay mo muna sa ilalim, baka makita. Ipasok mo sa kwarto, baka makita. Lagay mo sa likod. Pero hindi naman itinatapon. No? So yung kalat na dapat itapon, itinatago. Pero kapag maganda, ilalabas. Hospitality, ika nga. At isa yan sa pinagmamalaki nating mga Pilipino. Kaya tuloy pati bagyo, may welcoming committee tayo. Lagi tayong dinadaanan ng mga kalamidad din. At sa linggong ito mga kapatid, yan ang nais, pag nilayan natin marahil ng mga pagbasa, ang pagtanggap natin sa buhay natin. Bisita man o bagyo man. Paano natin tinatanggap ang mga bagay sa buhay natin? In times of blessings or suffering. In goodness or in bad time. Paano tayo nagpapaka-Kristiyano? Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang babae na wala siyang ibang inisip kundi paano rin aayusin pa ang pagtanggap kay Prophet Elisha. Sabi niya sa asawa niya, ito naman ay matuwid na tao na dalaw ng dalaw sa atin. Bakit hindi natin paghandaan pa ng magandang kwarto? Sana habang tumatagal ang ating pagsasama, ang imbis na iniisip natin ay kung paano mawawala ito sa buhay natin, ay kung paano pa mapapabuti ang pagtanggap natin, ang pagtrato natin, ang pagtingin natin sa isa't isa. So dapat din nag-upgrade, dapat nag-grow yung relationship, yung pagtingin at pagtrato natin sa isa't isa. At huwag natin kakalimutan, kung meron man tayong dapat unang ayusin din na tinatanggap sa buhay natin, ay ang Diyos sa buhay natin. Na-announce na po yan ng 2 linggo yata, nagpapasalamat ang ating simbahan. Buti na lang bago mag-ulan-ulan ng ganito katindi, sa tulong ho ninyo, natapos natin ipagawa yung bubong. Pero nung nagsisimula pa lang ako dito, meron akong iniisip na sana ay mapaliwanag natin at isa dyan ay mapapinturahan natin. Meron ho akong kausap lang, dati mga 3 years ago. Hindi ko naman siya talaga kilalang kilala, pero nagmisa ako sa burol ng kanilang nanay. Ang kaibigan ko yung kapatid niya, hindi siya. Sabi niya, ano po bang maitutulong ko po para sa inyong simbahan? Sabi ko, syempre, siguro binayayaan kami ng Diyos ng art of panghihingi rin talaga. Syempre, drama-drama ka muna, pasakali muna. Sabi niya, sige po, kung ano pong maibibigay namin. Sabi ko, pili na lang po kayo ng ganito po kasi ang halaga. Pili kayo ng mga gusto ninyo. Tapos sabi niya, nung bumalik siya dito, bibigay na niya. Sabi ko, kahit magkano. Sabi niya, alam mo po, Father, kasi
nagpapagawa rin kami ng bahay. Naku po, Diyos ko. Sabi ko, mukha alam po na kung saan pupunta ito. Sabi niya, nagpapagawa rin po kami. Pero sabi nung anak ko, Nay, kung yung bahay natin, pinapaganda natin, dapat mas pagandahin natin ang bahay ni Mama Mary. Kaya ho, nag-usap kami ng asawa at anak ko, lahat po yan sasagutin na namin. Nahiya ako kasi burger lang yung pinakain ko. Malay ko bang ganun kalaki? Kaya nung pagbalik niya para ibigay kalahati, sabi ko, bumili na kayo ng mas masarap-sarap na pagkain. Pero hindi ko makalimutan yung binitawan niyang salitang, kung bahay natin, pinapaganda natin, bahay pa kaya ng Diyos? So yung pagtanggap natin, kung pag-party, kapag may gathering, sinusuot mo yung pinakamaganda, pinakabago, pinakamahal mo, bakit pang magsisimba? Hindi mo kayang gawin yon. Kung bakit pag mga kaibigan mo, yung mga tumutulong sa'yo, yung mga kilalang tao ang nagyaya, lagi kang may oras. Pero kapag kay Lord, hahanap ka ng oras. So paano natin tinatanggap? Kaya ang ganda ng sabi ni Mateo sa Ebanghelyo, sino man ang magmamahal kahit kanino at anuman nang higit sa akin sa mundong ito, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya siguro naalala niyo yung minsang Ebanghelyo, hindi lahat daw na tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok. Huwag naman sana mangyari na kapag humarap tayo sa Kanya, sasabihin natin, Lord, nagsisimba po ako sa Assumption paglinggo. Nagsiserve po ako. Matagal na akong servant. Baka sabihin ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Sapagkat hindi mo ko pinatuloy sa buhay mo. Hindi mo ko tinanggap ng maayos. Hindi mo ko tinanggap ng totoo. Kaya araw-araw mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin ngayon, hilingin po natin sa Panginoon na sana sa mga pagkakataon na tinatamad na tayo, nagsasawa na tayo, nawawala na tayo at nanghihinayang na sa oras, panahon, kabutihan na binibigay natin para sa Diyos, itama niya tayo. Paalalahanan niya tayo na nandito man tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Isang araw, iiwan din natin ang mundong tinatawag nating tahanan. Dahil ang tunay na tahanan, ang langit na hinahanda ni Kristo sa atin, ay dapat pinaghahandaan natin ngayon, dito pa lamang. Do not find time for God. You give time for God. Amen. We all stand now and together.